Sa sobrang galit ng mamamayang Pilipinong ninanakawan, opisina ng ICI muntik nang mapasok ng mga nagpoprotesta. Ombudsman Boyeng Rimulya napahiya matapos makuryente sa kanyang pagbibida-bida. We have to prove it, diba? And the Yes. other one is saying, hindi ko signature yan. So, Ah. sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Yung mga loop? Opo. So, dinismiss ko yung kaso. At eto na, mastermind sa pag-chop-chop ng pondo ng Foreign Assisted Projects, pinangalanan na. Natukoy na pala. Sino kaya siya? In other words, Ito. gi-chop-chop yung ODA, Foreign Funded Projects, pumunta sa maliliit na Yan. mga proyekto. Yon. So, sino ang members ng chop-chop gang dito? Panibagong katiwalian ng mga congressman isiniwalat, pati investment ng ibang bansa, ibinulsa. Panibagong araw, panibagong pasabog mula kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Bukod sa umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso, kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign assisted projects ng gobyerno. Pag-uusapan po natin yan, maya-maya lang, mga kababayan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga lapuran ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Oy! Magandang araw mga banateros at syempre magandang araw din sa mga kababayan ko sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo nagbabalik para pag-usapan ng mahalagang balita sa ating bansa. Pero bago po tayo magsimula, ugalingin na po natin yan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe sa ating channel at huwag niyo kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-comment sa ating ina-upload ng mga video. At salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at welcome sa mga bago nating subscriber. Okay? Alright, kumusta po kayo ngayong araw ng Biyernes? Thanks God, it's Friday. At eto na nga mga kababayan, pag-usapan na po natin ang mga mahalagang balita na nangyayari sa ating bansa. At eto nga, napapansin natin na habang tumatagal, paubos na po ng paubos ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dahil na rin mismo dito sa mga katangahan nila. Yan. Okay. Sila mismo yung naglalaglag sa mga sarili nila. Biruin mo mga kababayan. Ipapatupad mo yung isang reklamo na hindi mo alam, dismiss na pala. Yung kay Joel Villanueva. At eto, sunog na sunog po si Boyeng Rimulya. At syempre, gagawa sila ng paraan para kahit papaano, hindi ganon maging kalaki ang impact ng kahihiyan. Abay, yung desisyon mga kababayan, secret daw. Secret ang desisyon. Secret or kulang sa research? Pupwede mo naman yan. Pupwede mo i-check sa system yan kung ano ba ang status ng kaso na ito, kung ito ba ay dismiss na or kung ito ay naka-archive ba o ano ba ang status nito. Pupwede mo i-check yan. Ang problema kasi, kaya nagkakanda letse ang trabaho nila, mga kababayan. Kasi, iba yung nasa isip nila eh. Hindi nagtatanggumpay yung trabaho dahil pang sariling interes yung kanilang iniisip dito. Yung unang mahalaga sa kanila. Kaya, lagi silang nabubuko. At dahil nga sa patuloy nilang panggagago, mga kababayan, sa mga Pilipino, lalong naguhurimentado. Kaninang tanghali, mga kababayan, muntik na pong mapasok ng mga rallyista ang opisina ng ICI diyan sa BGC. Diyan pala kayo sa Department of Energy nagtatago, So, baka sa susunod yan, ay hindi lang yan ang mapasok ng mga nagpoprotesta. So, panoorin po natin, mga kababayan, yung kaganapan dyan sa Department of Energy, sa BGC, kung saan nag-uopisina pala itong ICI na ito. Ito grabe, galit na galit yung mga tao.
Grabe, oh. Ah. Naghuhugas kamay, hindi pinapakita ang kalinisan. Muntik na. Dahil gusto namin ipakita ang galing ng pamamahay. Nakakawalang kwenta dito kahit siya'y puro overap na lang ginagawa. Kaya mga kababayan, itigil ang cover-up! Itigil ang cover-up! Itigil ang cover-up! Itigil ang cover-up! Grabe, oh. Pasukin nyo kami! Wala, konti eh. Itigil ang cover-up! Kaya mga kamakayan! Buksan nyo yung gate! Ayan nyo ipakita ng mamamayan at galit! Nakakapatismay ang ICI na yan! Yung kongkong na yan! Itigil ang cover-up. Marcos, corrupt. Marcos, corrupt! Marcos, corrupt. Ayan. Yun po mga kababayan, aksyon! Marcos, corrupt. Itigil ang overprice. Itigil ang cover-up. Oh, corrupt. O, di ba? Yan ang sinasabi natin eh. Yun mga kababayan, mga legit yun na ano ha. Mga legit na moralista ata talaga yan eh, no? Eh, wala tayong magagawa. Eh, totoo naman yung sinasabi nila. Totoo naman yung nararamdaman nila. Totoo naman yung pinapanawagan nila. Di ba? Ha? Diyan pala sa DOE opisina yung ICI, ha? Oh, buntik na yun, mga kababayan. Oh. So, yung mga gwardiya, takot na takot. Kasi mawawalan sila ng trabaho, eh. Pagka napasok yun, mawawalan ng trabaho. Pero, nakita natin, ha, yung mga pulis, nawala bigla. Pero, sarado na rin naman yung, sarado na yung gate. Kaya siguro umalis na yung pulis kasi secure na. No? So, yan, mga kababayan. Yan po ang galit ng taong bayan. Yan ang patunay na hindi na po sila pinaniniwalaan ng mga tao. Eh, wala na eh. Ang ginagawa kasi nila sa ICI na yan, cover up, di ba? Yung mastermind, gusto nila makaligtas. Wala na. Hindi na talaga mapipigilan ang galit ng taong bayan. Eh, araw-araw may nagrarally, di ba? Araw-araw may nagrarally. Mukhang malapit na, oo. Eh, akala kasi nila, mga kababayan, maloloko pa nila yung mga Pilipino. Eh, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin kasi sila sa pagtatanga sa mga Pilipino eh. Ginagawang tanga ang mga Pilipino na akala nila, hindi natin napapansin o hindi natin nababasa ang ginagawa nilang pagtatakipan. Tulad na lang ginagawa ni Ombudsman. Si Ombudsman, kailan yun? Yung batas binabali. Ombudsman nga eh. Putay na, lap trip talaga itong si Rimulya, mga kababayan. Lap trip. At napahiya siya dito. Biruin mo ba naman, mga kababayan, na inuutusan niya ang Senado na kasabwat niya, kasabwat din nila, si Tito Soto, na pairalin or i-dismiss itong si Joel Villanueva, ilatag or ipatupad ang dating kaso na ipinupukol kay Joel Villanueva. So, eto po yon mga kababayan. Ay, matugtog. Ba't may tugtog pa yan? Eto na. Ayan. Yun.
Ang sabi ni Remulla, mga kababayan, yung ano daw ay secret. Oo. Secret daw na dinismiss yung kaso ni Joel Villanueva. Putang ina, pwede bang secret yan? Ha? Pwede bang secret? Sabi ni dating Ombudsman Samuel Martires, abay, di ko alam kung anong sikreto sa amin. Meron kaming cases management system. Pag ang kaso na-release, napapasok yan sa system. So, andun sa system na na-dismiss ko yun. Wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Oh. So, ang problema dito, mga kababayan, hindi nakapag-research ata yung mga bata ni Boying Remulla dito. Kulang ba sa budget ang ombudsman at hindi nyo na-check, na-dismiss na pala yung kaso na yan? Nakakahiya naman. Ombudsman ka pa naman. Ha? So, nakakailang sablay na ito si Remulla. Kabago-bagong ombudsman, nakakailang sablay na siya. Oh. At sa tingin ko dito, mga kababayan, sa tingin ko, akala ata ni Remulla at ng mga kasabwat nila, yung mga kaalyado nila, pinaburan ng dating ombudsman si Villanueva. Oo. At akala nila, bata ni Duterte si Villanueva. Yun ang pagkakaakala siguro nila. Yan ang problema kasi sa mahihilig manghula Yan ang problema sa mga tamang hinala. Ha? Akala nila, kaalyado ni Duterte si Villanueva. Oo. Unang-una, mga kababayan, noon pa man, si Villanueva ay hindi yan kakampi ni Duterte. Oo. Matatandaan natin, mga kababayan, na noong 2016 election, liberal yan, Oh. Liberal si Joel Villanueva. Kalaban niya ni Duterte. So, napasok ngayon si Remulla nang naglabasan itong mga impormasyon na ito. Kasi nga, hindi sila nag-research. Okay? Alam kasi, ang pagkakaalam kasi nila, yung mga nababalita lang, katulad na halimbawa, na si Samuel Martires, ay appointed talaga ni PRRD as an ombudsman nung si Pangulong Duterte ang nakaupo. So, akala niya, dahil appointed ni PRRD, si Martires, ay nakakahingi si PRRD or ang administrasyon ni Duterte ng pabor sa ombudsman. Ito, to get the facts straight, mga kababayan, sinabi mo mismo ni Martires na ang kinabibiliban niya kay Pangulong Duterte doon sa kanyang interview, hindi daw humingi si Pangulong Duterte ng kahit na isang pabor sa kanya bilang siya ay isang ombudsman. So, malinaw po tayo dyan sa issue na si Martires po hindi nadidiktahan or hindi kailanman diniktahan ni Pangulong Duterte dati. At malinaw din sa atin na hindi kaalyado ng mga Duterte si Villanueva dahil dilawan siya. Diba? O ayan magkasama sila ni Kiko Pangilinan, Ralph Recto, Drilon, sino po yan? O si Ontiveros, o si Ping Lacson, magkakasama yan sila. Magkakasama sila. So, si Joel Villanueva po ay kritiko ni Pangulong Duterte. At kung matatandaan natin, a few years back, nung nakaupo pa si Pangulong Duterte, laging kinokontra ni Villanueva ang mga pronouncement ni Pangulong Duterte. Tulad halimbawa, nung pagkalas natin sa ICC, ayaw nun ni Joel Villanueva. Criticize niya si PRRD dahil si PRRD ay kumalas sa ICC. Oh. At isa pa sa ebidensya, itong si Villanueva, kontra po ito at binabatikos nito yung war on drugs ni PRRD. So, malabo, nakaalyado siya tulad ng hinala nitong mga gonggong na napaso sa katangahan nila. So, mga kababayan, yan po ang katunayan dyan. At anong sabi ni Martires ulit? Actually, eto, panoorin po natin, Dr. Joel, na hindi naman siya representative ng Buhay Party List. Siya ay representative ng Sibak Party List. Yan. Mali pa nga yung impormasyon nila Ang nakalagay doon sa binabalita nila, Sagip. Sagip ba? Sagip Party List. Wait lang, nasa na yun? Motion for reconsideration ni Senator Villanueva that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng Buhay Party List is not his usual signature. Yan. So, Buhay Party List, hindi Sagip Party List. So, mali yung impormasyon na nakuha nila. So, kaya dinismiss po yung kaso dahil yung signature doon sa papel na sinasabing ebidensya ay magkaiba sa tunay na pirma na ginagamit ni Villanueva.
So ngayon, kung ikaw ang ombudsman, magkaiba yung pirma, wala kang ibang pagbabasihan para ipurso ang kaso, anong gagawin mo? Kahit naman ako makikipagmatigasan, hindi ko pirma yan eh. Ito ang pirma ko. Pag may pinakita na ebidensya, ang labanan dito ebidensya. Yung ebidensya nila mali pala. Pirma ng ibang tao, dinoktor, ika nga. Tapos yun, kinasuhan si Villanueva dahil doon. Nakasulat sa papel na di umano ay tumanggap ng ganitong pera na gamit sa hindi tama at may pirma. Ngayon, so malamang sa alamang, gawa nila yun. Di ba? Para mapatalsik si Villanueva. Kasi hindi nga niya pirma eh. Ituloy natin, Mr. Previous Ombudsman, ex-ombudsman. Different from his usual signature. Tunay, we have to prove it, di ba? The other one is saying, hindi ko signature yan. So, sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Yung mga loop? Opo. So, dinismiss ko yung kaso. Justice, maraming salamat sa oras. At least nalinawan natin ito lahat. On your side. Nakuha namin yung side po ninyo doon sa sinasabing secret na decision po ninyo. Sa dismissal order ng Office of the Ombudsman noong 2016 laban kay Senator Joel Villanueva. Wala akong sikreto, alam mo yan. Walang sikreto kasi nasa system nga eh. So ang tanong tuloy ni Martires, mga kababayan, so bakit hindi alam ni Boying Rimulya ito? Strike 2 ka na today, Rimulya. First, he did not know na dinismiss na pala. Second, he accused that it was made like a secret. Kung ano-ano ang pinagsasasabi na bintang niya without checking first. How irresponsible. Ganito ba talaga pag ang Office of the Ombudsman is being led by a former politicians and former Justice Secretary who agreed na sometimes it's okay to bend the law? Obvious man. Obvious man, ombudsman. Ano ba pwede natin itawag dito? Okay? So, eto, mga kababayan, sa ginagawang ito ni Boying Rimulya, lalong nalalaman ng tao kung ano talaga yung papel niya bilang isang ombudsman. Yung hinala nila, na pinaboran ni Martires itong si Villanueva dahil kakampi ni Duterte. Yung hinala nila, sila yung gumagawa ngayon. Nalantad sa taong bayan na sila ang gumagawa. Ano ngayon? Sa pamamagitan ng kanya pagiging ombudsman niya. Na pagtatakpan yung mga kaalyado nila, pabagsakin ang mga kalaban nila, and at the same time, iiwas niya sa kahihiyan ang kanilang mga kasamahan at lilinisin ang mga pangalan ng mga kaalyado nilang malalagay sa kahihiyan. So, maliwanag pa po sa sikat ng araw na dinidepensa nila yung mga kaalyado po nila. Pero ang kagandahan ngayon, yung mga tao, hindi na po naniniwala sa kanila. Tingnan nyo sa social media. Mulang naupo ito, DOJ, hanggang sa maging ombudsman siya, puro negatibong komento yung nakikita natin sa taong bayan. Majority ng komento ay negatibo laban sa kanya. Actually, mula pa na naupo ito sa gobyerno ni Marcos, pinagtawanan na talaga siya. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Puro batikos. Pero wala hindi tinatabla ng hiya talaga. Makakapal yung balat. Hindi sila tinatabla ng kahihiyan, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan nilang gawin yan para manatili sila sa kapangyarihan. Kahit gawin nilang tanga ang mga Pilipino, basta yung kanilang gusto ay makukuha nila. Matutupad kung ano nilang gustong gawin at kung ano yung balak nila sa politika. Ombudsman, lahat ng, sinabi na nga natin, lahat ng ahensya ng gobyerno, of course, alam na natin na kakampi nila lahat yan kasi administrasyon nila. Pero pati ombudsman, tingnan nyo, mga kababayan, ombudsman, halos lahat na, hawak na nila. Bakit? Para pagdating ng araw na yung amo niya ay matapos na sa panunungkulan, meron silang masasandalan. Andyan si Rimulya na isang ombudsman. Diba? Para pagtakpan yung kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ganun lang po ang ibig sabihin yan. Tulong-tulong sila para sa kanilang kapakanan, sa mga interes nila, sa kanilang balak.
Sabayan pa natin may mga asong ulol na patuloy ang pagkahol-kahol diyan sa Malacanang. Nagbigay din siya ng opinion, regarding dito sa dismiss na kaso na to ni Ombudsman Martires, laban kay Joel Villanueva. At dito halata mo talaga na kung paano sila magkampihan, paano nila tangahin ang mga Pilipino. So eto, Claire Castro, pasok. Claire. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon Nakakabahala ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. Siyempre. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa independent sa pamamagitan natin, na dapat baka dependent. Ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Ayon. Sabi niya independent daw. Sabi ni ni Attorney Topacio, hindi ito independent, kundi ang kabaliktaran, dependent. Kasi nag-uusap-usap sila Yung gagawin ng ombudsman ay depende kung ano sa magpag-usapan ni Lisandro Marcos, Marcos Jr., ni Martin Romualdez, 'di ba? Claire Castro, mukhang hirap na hirap ka na ipagtanggol ang amo mo, banata mo naman si Romualdez, banata mo si Saldico, parang tahimik ka sa issue nila, no? Puro sangga lang, Puro sangga lang ginagawa. Aba, bilyong-bilyong piso ang nawawala, sa pera, sa kaban ng bayan, pero pinagtatanggol mo pa. Walang hiya ka talaga. Bakit? Naambunan ka ba? Alam nyo, mahahalata mo na stress na si auntie, Mahalata mo na stress niya sa kakasagot sa mga tanong. Alam kasi niya. Alam kasi niya sa sarili niya na nagmumukha na siyang tanga. Kasi nakikita niya sa social media na bawat kibot niya, pinagtatawanan siya, minumura siya. Pero wala magagawa Pikit mata. Maraming pera na kukuha sweldo ba? Pakimkim. Di ba? Sigurado malaki bayad yan. Hindi naman magkakaganyan, hindi naman gagawa ng ganyan yan kung sakto lang ang pakinabang niyan, di ba? Dati pang kritiko ni Marcos yan. Dating kritiko ni Marcos Jr. yan. Pero nung inoferan ata na maging attack dog, biglang nilamon yung suka na dati na iniluwa na niya. Baboy. Hoy, Auntie Claire, may tanong ako. Tanga ka ba talaga? Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko ito. Ano ba ang nakakabahala? Yung pag-dismiss sa kaso ni Joel Villanueva dahil walang ebidensya o yung pagbasura sa mga kaso na sangkatutak ang ebidensya at pruweba? Sa tingin mo, alin kaya doon na nakakabahala? Diyan. I-compare natin sa kaso ni Villanueva na walang ebidensya. Ikaw nga magsabi, Auntie Claire. So, paano natin ngayon sasagutin yan? Mula lang maupo si Marcos, ang dami ng pinalaya ng mga kawatan. Una, nakalaya si De Lima. Kerwin Espinosa. Nakalaya si Napoles na ikinulong ulit. Tapos ngayon, ito, inabsuelto na naman. Goodbye sa hustisya at goodbye sa pera na ninakaw nila. Sarap maging politiko, sarap talaga maging politiko. Magtitiis ka lang ng ilang taon sa kulungan, lalaya ka naman. Kasi sigurado lalaya ka. Ang paglaya mo, i-enjoyin mo pa rin naman yung pera na ninakaw mo. Total, VIP ka naman sa kulungan, okay lang yan. Hari-harian ka sa kulungan. Di ba?
Kasi kapag nakaupo yung mga kakampi mong magnanakaw, palalayain ka naman. At pag ikaw ay naging laya, kapag yung mga personalidad bumabanat sa kanila, kakasuhan nila. Pero, kapag kapwa magnanakaw, palalayain nila. Walang hiya. Nakakasuklam ang Pilipinas ngayon. Yung mga gumagawa ng tama, yun ang masama. Yung mga nagnanakaw at tunay na gumagawa ng masama, yun ang sagana sa biyaya. Puta. Sarap buhay gatas na gatas ang Pilipinas. Bakit kaya? Tanungin ko kayo. Bakit nakalaya si Napoles? Bakit napawalang sala si Enrile? At yung staff ni Enrile? Sa tingin nyo? Tropa kasi nila yung mandarambong bong 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 bong. Tropa nila yung mandarambong bong bong. Ayan Senator pa lang ang presidente. May kaso na. Nako. Yung Napoles. Dinemanda na siya. Sinong may kaso? Nagdemanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon ni Napoles, kasama siya ron. Bakit hindi na panagot? Putay na maraming pere. When money talks, all the corrupt listen. Baguhin na natin ngayon kasi dati, when money talks, everybody listen. Ngayon, when money talks, talks, the corrupt politicians all listen. Di ba? Sabi ko to, hindi ko sinasabi to lang sa kasinungalingan mo. Sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan ang nakarecord. Yan. Madam Spokesperson. Eto. Girl, tingnan mo ito, girl. Girl. Ayos, girl. Girl! Nakita mo yan, girl? Diba? Yan ang may dokumento. Yan ang may resibo. Yan ang may ebidensya. Ayan Diba? Nakakayang bansa ito, Alam nyo, walang mangyayari talaga kapag ganito-ganito yung sistema. Dapat talaga ibalik yung death penalty Diba? Kung may death penalty sana, hindi na makakalaya itong mga ito Yan ang problema sa atin. Kapag kaalyado, tapos nakulong, pagka nakaupo yung kaalyado, palalayain, kahit kumpleto sa ebidensya. Death penalty lang katapat talaga niya. Pero sa administrasyon ni Marcos Jr., malabo yan. Hindi naman ipapasubo yung mga sarili nila. Diba? Kaya alam mo, magnanakaw ka, tapos gagawa ka ng batas ng death penalty hatol sa magnanakaw. Pinahamak mo sarili mo. Hindi na gagawin yun. Malabo yan ngayon. Lalo na bago pa ombudsman. Diba? Malabo yan ngayon, pero may pagkakataon. Darating yung panahon na maniningil ang Pilipinas, maniningil ang mga Pilipino, pagbabayaran nila talaga yan. Kahit iligay pa nila si Remulla dyan, kahit hindi pa sila bumaba sa pwesto, pagbabayaran nila yan, lahat yan. Ngayon nakita nyo, nilulusob na nga Yung ICI, galit na yung mga tao, di ba? So, mga kababayan, tingnan mo, si Remulla, sablay na nga ng sablay, mula doon pa kay Tebes, kay Bantag, di ba? Tapos, yung mga sabungero, di ba? Tapos sino pa? Ililink kay PRRD na naman. Yung mga missing sabungero, napatunayan pa nila. Hindi. Tapos ito, nagyayabang na naman po siya. Ito, nagyayabang na naman. Pero dito,
sinasabi niya na makukulong daw si pakakasuhan si Saldico. O, ito. Sir, sino yung mga possible nyo kakasuhan within 30 days? Yung mga kakasuhan makakasama? Andun saan? Wala sa akin yung listahan. Pero marami po. Maraming O, in fairness, medyo maingat na siya. Oo. Medyo maingat na siya. Hindi na siya nagbabanggit ng mga 99.9% solve. Oo. Diba? Hindi na siya masyado nagbabanggit ng mga pangalan. Ha? Kasi, baka makuryente na naman siya eh. Oo, medyo nag-iingat na siya, which is good. Tuloy. Lagay puro na may senador na o kongresista? May congressman na kasama. Uy! Mga senador, sir? Senators, hindi pa ako sigurado. Sir, ilang kaso yung nakikita natin maipapile within next month? Nako. Within next month, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Mahirap eh. Kasi may mga nakalatag na sa amin. May mga 8 hanggang 10 kaso nakalatag sa amin. Siyempre, ina-evaluate lahat yan. So, as soon as possible time. Sir, basta hindi nakagaya ng dati na snail pace. Talaga ito. Snail pace. Bibilisan ha. Papaspasan ha. Dapat eh. Kung matagal na nangyayari yan, the deadline is yesterday, sinasabi nila. Sir, dun sa mga kakasuhan nyo, nasasabi nyo kanina, Congressman, sino kasama si Congressman Saldico? Malamang kasama. Kasi, naalala ko meron Mindoro case na kasama sa mga finansa. Ayun, ha? So, kasama daw po si Saldico sa mga kakasuhan. Hindi ko alam kung kailan. Within 30 days daw eh. Puta ka na, ilan buwan na nag-imbestiga itong mga to. Bakit si Saldico lang? Yan ang tanong. Kumusta naman yung amo niya si Martin Romualdez? Ay. Di ba? Kitang-kita naman ang pagtatakipan. Di ba? Bakit si Saldico lang? Magkakasabot yung mga yan eh. Hindi kaya nagkaroon ng pag-uusap, Senado, Martin Romualdez, ICI, Ombudsman. Kasi di ba may mga pinag-iinitan sa Senado? Baka nagkaroon ng mga kasunduan na wag na i-push na isali si Martin Romualdez. Idiin na lang natin si Saldico. Tapos kapalit na hindi na rin kakasuhan yung mga senador na kanilang pinag-iinitan. Posible kaya yon? Pero hindi kasi binabanatan nila si Villanueva, di ba? Tangin na mga hayop na yan. Di ba? Kitang-kita na sila yung mastermind, pero parang hindi pa ata mapaparusahan. Mukhang makakaligtas pa yung mga mastermind dito. Sangkatutak na kawalang hiyaan yung kanilang ginawa sa Pilipinas, sa taong bayan. Tapos pipiliin lang yung paparusahan. Isa lang talaga masasabi ko. Gatas na gatas ang Pilipinas. Yan ang totoo dyan, mga kababayan. Ubus ang pera ng Pilipinas. Pero, yung iba nagpakasasa, pagtatakpan, tapos, magkakaroon lang sila ng magiging scapegoat nila na isang politiko din or mga personalidad para hindi madamay yung kanilang pangalan. Diba? Ubos yung perang taong bayan. At ito pa, ang bago na naman. May bagong pasabog na naman si Toby Tiangco. Ito Pati pala mga foreign assisted project or itong tinatawag natin na foreign investments, ninanakaw din pala ng mga kawataan. Biruin mo, nakakahiya ito. Naalala nyo na umatras yung South Korea? Inatras nila yung investment nila sa Pilipinas dahil pati pala foreign investment pinakikialaman nila. Diba? Hindi nila pinatawad. Tapos ngayon, pipiliin lang mapaparusahan. Walang hiya yan. Hindi naman ganun pwede yun, sir. Naaalala nyo pa ba? Yung siniwalat din ni Congressman Ungab na yung ODA, yung mga foreign assisted na projects, sinapchap nila. Napatunayan na po yan. May mga dokumento po si Congressman Ungab kung ano po nangyari. Eto. Pero ngayong araw na ito, dito sa video na ito, malalaman natin kung sino ang hari at mastermind ng Chop Chop Gang. Panoorin muna natin yung
sinabi ni Congressman Ungab. Yung ginawa, as is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. Nako. GAB 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Naka, billion ang pinag-uusapan. Third reading, House of Representatives. Pinawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. Naka po. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. Yon, Senate, palakpakan natin. Ay, palakpakan nga eh. Ay. Sabi ko, palakpakan eh. Ba't mo pinasabog? Oo. But anyway, yan po, mga kababayan. Okay, Senate kudos sa inyo isinoli ninyo. Tuloy. So, yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. Yan. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan. Kaya, tuloy-tuloy ang pagbaha sa Metro Manila. Alam nyo kung bakit? Ang ginawa lang nila yung mga maliliit na project. Maliliit na flood control project. Yan. Halimbawa sa Pasay. Yan. Gagawin nila maliliit. Pasay. Ay, ang ganda ng flood control sa Pasay. Pero ang problema, saan tumatapon yung tubig sa Pasay? Doon lang din tatapon kasi wala siyang flagship yung pagtatapunan talaga ng tubig. No? So, yung malalaking infrastruktura or malalaking flood control project na yun, mga kababayan, hindi po nila tinuloy. At itong mga project na ito ay foreign assisted project. So, kumbaga, magagawa ito sa tulong at investment ng ibang bansa. Pero, ni-chop-chop po nila. Pinaglalagay sa maliliit na project, kaya walang duda. Kahit lahat ng lungsod sa Maynila ay maglagay ng flood control projects, hindi po uhupa o hindi masusolusyonan ng baha dahil magtatapunan lang sila ng tubig. Yung tubig sa Pasay, itatapon lang sa Makati. Yung tubig sa Makati, itatapon lang sa Pasay. Kasi wala nga yung pagtatapunan ng tubig. Yun ang ibig sabihin ni Ungab, mga kababayan. So, siyempre, hindi tayo maniniwala kay Ungab, lalo-lalo na yung mga panatiko ni Marcos Jr. Hindi maliniwala kay Ungab. Kasi, Duterte yan si Ungab. At ang tanong nga ni Ungab, sa budget. In other words, i-chop-chop yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. Yon. So, sino ang members ng chop-chop gang dito? Yan. Sino ang members ng chop-chop gang dito? So, no wonder, mga kababayan, hindi talaga masusolusyonan ang baha, kahit lahat pa ng lugar, sa Pilipinas gumawa ng flood control projects, kung walang pagtatapunan yung tubig, wala mangyayari. Maiipon pa rin ang tubig baha. 'Di ba? Biruin mo, kahit sa buhangin, 'di ba? Sa buhangin, pumunta ka sa dagat. Pumunta ka sa dagat, maghukay ka ng buhangin, may tubig 'yan. May tubig sa ilalim, 'di ba? So, paano mawawala yung tubig kung wala po siyang paglulusutan?
Oo. Kasi ang nangyayari, syempre, yung Makati gumagawa ng flood control projects. Okay, gawa siya. Doon lang sa lugar nila. Yung Mandaluyong gagawa rin ng flood control projects. Doon lang din sa lugar nila. Yung Taguig gagawa rin ng flood control projects. Pero saan tanong? Saan tatapon yung tubig? 'Di ba? Saan tatapon yung tubig? So, ang nangyayari, nagtatapunan lang ng tubig ang mga lugar sa Metro Manila. Kasi, ninakaw yung pondo na pagpagawa sana doon sa malaking flood control na pagtatapunan sana ng tubig. Katulad ng NLEX, SLEX, 'di ba? Yung halimbawa, traffic dito sa mga inside roads, sa mga ano tawag dito, provincial roads, alternate roads, traffic diyan. Papasok sila ngayon diyan sa expressway para mabilis ang daloy ng trapiko, para mabilis ang kanilang biyahe. Papaano? Dito sa flood control, walang highway. Puro mga alternate roads lang. So, syempre, maiipon ngayon yung tubig. And that is the reason why bumabaha sa buong Metro Manila. No? So, gusto niyo nang malaman kung sino yung Chap-Chap Gang. Ibang tao pagsalitain natin, huwag si Ungab. Eto. Panibagong araw, panibagong pasabog mula kay Navota City Representative Toby Tiangco. Bukod sa umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso, kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign assisted projects ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malemban. Yung naririnig ko, hindi lang by chismis, is si Saldico, di ba? Tila first-hand experience ni Navotas Representative Toby Tiangco ang umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, inilahad niya na minsan na siyang siningil ng umano'y taripa para sa isang proyektong inirequest niya kay nooy House Committee on Appropriations Chairman at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nako po! Zaldico na naman I think it was in the year 2023 for the 2024 budget. Meron kasi akong gustong matapos na mga multipurpose doon sa Navotas at na proyekto worth 200 million. Hindi naman ako nagre-request kay Saldico. Nag-request ako sa isang malapit kay Saldico. At sinabi sa akin after a few weeks na okay na yung request mo. Kaya alam, may taripa to. Nako! So, alam kong may bentahan. So, hindi yan yung sinasabi kong hindi chismis. First-hand information. Inalok pa raw siya ng discount nang umano'y naglakad ng request. Ang sabi sa akin, pero since ka mag-anak ka, 50% discount, 10% ang taripa mo. Nako! Ang sabi ko, teka muna, wag na lang. Kasi hindi ko kayang sabihin yan doon sa district engineer. Ibig mo sabihin, gusto mo, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% na taripa yan? Ayon kay Tiangco, walang ganitong kalakaran sa Kamara noong huli siyang naupo bilang kongresista. Kaya laking gulat niya nang malaman niyang may bentahan na umano ng proyekto pagpasok niya sa 19th Congress. Patay ka 19th Congress, ano sabi ni Erice? Ni Egay Erice, nagsimula ang nakawan sa 19th Congress. Patay ka diha. Oo. At ganun din ang sinasabi ni Tiangco. 2022. At sa pagsusuri niya sa 2025 budget, dito niya napag-alaman ang umano'y mahigit 13 billion peso insertions ni Ko. Bukod pa riyan, inilahad din ni Tiangco ang isa sa mga taktika ng ilang kongresista. Ayan. Siguradong pasok ang kanilang insertion sa General Appropriations Act. Kabilang dyan ang pagbabawas ng fund allocation sa flagship at foreign assisted projects ng pamahalaan. Ito na. Nilalagay nila sa program diyan dahil alam nila kahit ano ang mangyari,
pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibentang proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibentang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Isang halimbawa ng flagship project ay ang 10 billion peso flood control project ng DPWH at Japanese-based firm na JICA sa Cavite na pinuntahan ng Billionaire News Channel noong Agosto, kung saan ipinanawagan ni DPWH Undersecretary Emil Sadain na huwag pakialaman ng Kongreso ang proposed budget ng kanilang mga proyekto. Pinakialaman. Pinakialaman ngayon. Walang flood control project na nagawa. Saan napunta yung pera? Di sa bulsa. Sa bulsa na mga buhaya. Noong 2022 kasi, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023. Zero budget noong 2024 at 2% lang ngayong 2025. Ganyan sila kasugapa. Kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects, no? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mamalakiang projects, wag nilang palitan ng iba. Binago. Pinalitan nila. Di wala. Tapos. Kawawa ngayon. Yung mga matitino na nagtatrabaho sa DPWH, wala na. Sira na pangalan nila dahil nga, chinap-chap na yung budget. Kung ikaw, taga DPWH ka, corrupt ka din. Syempre, susunod ka sa agos. Sasayaw ka sa tugtog nila. Pero, pag ikaw hindi sumabay sa tugtog nila, wala. Tanggal ka. Tanggal ka. Pag hindi ka nakapag-deliver sa kanila ng ilang porsyento, wala. Wala ka. Tae ka sa kanila. Kaya, ang nakakainis dito, nadadama yung matitino Nadadama yung mga matitino na USEC, ASEC, sa mga ahensya na nagiging corrupt ngayon. Yung matino, yung iba nahawaan, yung iba umaalis, nagre-resign na lang, ayaw nilang magpagamit, or ayaw nilang mamansa ng kanilang pangalan. Pero putang ina ngayon, mga kababayan. Wala silang pakialam, kahit tawagin pa silang magdanakaw. Tuwan-tuwa pa nga sila, pinagyayabang pa nga nila na magdanakaw sila. Kung paano sila mag-flaunt, mag-flex na kanilang mga yaman. Diba? So dito, mga kababayan, pati yung mga foreign assisted projects, itong sa ODA, chinap-chap nila. Sino pa si Muno? Walang iba. Ladies and gentlemen, Saldico. Sino amo ni Saldico? Baka hindi nyo pa rin alam. Yan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Patuloy tayo na niloloko, patuloy tayong tinatapakan, paulit-ulit tayo na tinatarantado ng mga magnanakaw na ito na walang kabusugan. Pero, ang sumasalo ng hirap, tayo, ng mga ordinaryong mamamayan. At ang masama nito, may utang tayo na tag-iisa, bawat isa sa atin, ang utang natin ay 144,000 pesos. Mga kababayan, welcome to Bagong Pilipinas. Magkita-kita po tayo muli, mga kababayan, sa susunod na video. And once again, this is Master Judea saying thank you. Welcome to Bagong Pilipinas. Goodbye.